Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan nating tatalakayin ngayon ay ang kauna-unahang pagdedepensa nitong si Richardson Hitchens sa kanyang IBF World Super Lightweight title kontra sa rank 3 ng IBF na si George Kambosos ng Australia. Ang kanilang fight schedule po ay sa June 14, 2025, naganapin sa Madison Square Garden Theater, New York, United States of America. Ibig sabihin, masasaksihan natin ito sa ating bansa dito sa Pilipinas, Pitsa 15, araw ng linggo. So sa bakbakang Hitchens at Kambosos, tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Naunsan doon po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya Panigil Yamado, saan naging dihado, ito na lang maglalaban. Inaanyayahan ko rin po kayo na panoorin ang buong video na kung saan nandoon ating comparison, prediction, fight analysis. At nang sa ganon, inyong munang mabalansi, inyong matimbang-timbang, inyo ding maanalisa kung pabor ba kayo sa aking prediction. Nasa inyo ang huling desisyon. So, bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa Timuting Channel, inaanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa Timuting Channel, taos puso po nagpapasalamat sa inyong lahat. Mga idol, libre lang po ang pag-subscribe na kung saan malaking tulong na po yan dito sa Timuting Channel. Oo, yung inyong pag-like, inyong pag-share, malaking bagay na po yan. Na kung saan lalo tayong gaganahan gumawa ng video. Sa totoo lang mga idol, kaya naman ako hindi ganong gumagawa ng video kasi nga po nagigipit po ako. Oo. Kaya pagka may oras ako na kung saan pasok pa doon sa gagawin kong video ang labanan, ginagawan ko po ng video. Para po sa mga nag-request na hindi ko nagawa ng video, humingi rin po ako ng pamanin sa inyo. Oo. Pero kung ipagkaloob na full time na ako dito sa aking ginagawa, ay araw-araw po yan. Baka mag-upload ako ng laban 5 beses pa sa isang araw. Hindi pa kasama yung gabi niyan. Oo. Kaya kung inyong suportahan, ay lalo tayong gaganahan. Okay. Mga idols, simulan na po natin ang ating talakayan na kung saan po, dahil sa magkaroon din ng comparison, kailangan ko rin tatalakayin ang mga background ng maglalaban mula sa kanilang physical appearance, eksperyensya, o mga karanasan sa labanan, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Kasi po, yan ang mga susi sa ikapanalo ng dalawang maglalaban. So, unahin natin natatalakayin ang sa panig ng challenger rank 3 sa IBF na si George Kambosos. Bilang sa professional boxer, si George Kambosos po ay may impresibong kartada, 22 wins with 10 wins coming by way of knockout, may 3 talo, ngunit wala pa na italang tabla. Sa kanyang 3 pagkatalo, isang beses na katikim ito ng technical knockout or knockout. Sa ngayon, may edad na 31 anyos itong si George Kambosos at ang height 5 foot and 9 inches, reach 68 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 45.45%. Last fight, nagsisilbi na rin po yun na kanyang comeback fight dahil sa laban niya kay Jake Wiley noong March 22, 2025, galing po siya sa pagkatalo sa kanyang laban kontra Vasily Lomachenko noong May 2024. So sa comeback fight ni Kambosos mga idol, panalo siya by unanimous decision. So naka-recover na po siya sa kanyang sinapit kay Lomachenko, na kung saan sa kunang pagkakataon po itong si Kambosos nakatikim po ng technical knockout sa 11th rounds sa kanyang laban kay Vasily Lomachenko. So naka-recover na. Experience o karanasan nitong si George Kambosos, dating Unified World Champion po yan sa lightweight division matapos yung talunin si Teofimo Lopez. Tapos mga nakasagupa nitong si George Kambosos, katulad ni Devin Haney, na kung saan dyan nakatikim ng kaunang pagkatalo si Kambosos sa kanyang buong professional boxing career. Talo siya ni Haney by unanimous decision, tapos naagaw ang kanyang IBF at WBO. Sa rematch, talo ulit siya sa pamamagitan din po ng puntusan, at yun na nga, sa kanyang record is may 3 talo siya. So sa skills naman nitong si George Kambosos mga idols, boxer puncher, pressure style, defensive style, counter puncher style, brawler style. Mayroon po, taglay nito ang volume sa pagbato ng mga suntok, mga kombinasyon, timing, accuracy. Maliksi kumalaw itong si Kambosos mga idols. Sa depensa, average. Sa durability,
So nakita natin na yan nga ay nakatikim na po ng technical knockout sa ika-11th round sa laban kay Lomachenko. Pero yung determinasyon ni Kambusos po ay hindi rin po matatawaran dahil nga siya po ay naka-recover na hindi po basta yon yung kanya sinapit sa mga kamay ni Lomachenko. Oo. So sa durability, yun nga nakita na natin ang kanyang hangganan at doon po sa sa kanyang determinasyon, which is yun ang tumatabon po sa kanyang mga kahinaan. Lalo na doon po sa physical. Na kung saan marunong matalo, marunong madapa, marunong din makabangon. So ngayon sa panig naman ni Richardson Hitchens. Si Richardson Hitchens bilang isang professional boxer, may impresibong kartada din po ito na 19 wins with 7 wins coming by way of knockout undefeated. May edad na 27 anyos at ang height 5 foot and 10 inches, reach 74 inches. Orthodox din ang stance, knockout ratio 36.84%. Last fight, December 7, 2024. Nagsisilbing challenger sa IBF ni Liam Paro, si Hitchens, na kung saan panalo si Hitchens sa kanyang laban kontra Paro by split decision. So, kaya nga po, kung ano ang pagdidipinsa nitong si Hitchens sa kanyang IBF. Eksperyensya o karanasan nitong si Hitchens, mga idol, although hindi po kumpleto ang kanyang record, lalo na sa amateur boxing, na kung saan na nakasulat lang sa kanyang record, nag-participate ito noong 2016 sa Rio Olympics. Pagka tatawagin natin dating Olympian ay itong si Hitchens pagka ganun nga dahil lumaban po siya sa Rio Olympics. Pero walang record kung ilan po ang kanyang naipanalo, ilan ang kanyang talo, kung ano ang nasungkit niya sa amateur boxing. So ngayon, current world champion ito dahil nga tinalo niya si Paro. So ang pinakamatindi na kalaban ni Hitchens sa pro fights, si Paro, which is diyan siya nag-world champion. Si Paro po, ang background noon ay dating amateur boxer at nag-world champion, tinalo si Sobrel Matias, hindi po tayo nagkakamali. So, di po basta-basta. Tinalo ni Hitchens itong si Paro by split decision. Dagdag na rin natin ang dating two-time world title challenger na si Jose Cepeda. Oo, Gustavo Daniel Limos na may 29-0. Na kung saan para sa akin nakapagbibigay po yan ng magandang karanasan dito po sa panig ni Richardson Hitchens. Sa skills nitong si Hitchens, technical fighter, kalkulado ang bawat galaw nitong si Hitchens. Dahil technical fighter, automatically, ang ating maiisip dyan ay magaling sa opensa at dipinsa. May husay lang po. May husay sa opensa at dipinsa. Sa dipinsa, oo, may husay, pero hindi ibig sabihin na hindi natatamaan. Natatamaan din. At napapansin ko na alog si Hitchens pag tinamaan sa panga. Oo. Lamang, siyempre, masabi natin may tibay. At siyempre, doon sa dipinsa nito mga idol, mas lalong kapansin-pansin ang husay nito sa dipinsa once na nasa distansya. Magaling ito sa pagpapanatili sa kanyang distansya. At parang magnet ito pag nasa close fight or close range sa suntukan. Pagka alam niya ang tagilid, parang magnet. Yakap agad itong si Hitchens. Ayan po ang kanyang ginagawa. So, may tibay. Itong si Hitchens. May tibay din. At yun nga, magaling sa puntusan to. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Doon sa bansang Amerika, gaganapin ang laban. So, disadvantage po yan kay Kambusos. Kasi pagka nawi sa closed fight ticket sa scorecard, delikado si Kambusos dyan. Delikado pati mapolitika si Kambusos dyan, mga idol. Pagka politika po, ay sigurado. Pag closed fight, pwede sabihin ng mga hurado na hindi sapat ang nagawa ng challenger. At syempre, pag politika ang umiiral dyan mga idol, kasama na doon ang hatol ng mga hurado. Pati ang third man in the ring, kasama na dyan mga idol. Basihan, yung sa laban kay Charlie Suarez. Mali ang tawag ng third man in the ring. Sanhi ng mabuti na lang na uwi sa no contest. Napanatili ni Kabayan ang kanyang pagka-undefeated. Medyo okay na rin ako doon. Pero dapat panalo si Kabayan doon mga idol by technical knockout. Sa laban niya kay Navarrete. Expose si Navarrete doon mga idol na. Expose si Navarrete kay Kabayan. Biro mo takot mag-rematch. 3 months lang. Imposibleng hindi maayos yung sugat. 3 months. Pero parang ayaw pa yata ni Navarrete.
Alam niya kung gaano kahirap kalaban ang katulad ni Charles Suarez. So, yun, babalik tayo sa ating original topic. Sa ranking na tayo. Sa ranking ng BoxRec, out of 2,742 ka mga boksingero lumalaban dito sa Super Lightweight Division, pang buong mundo na ranking yan. Rank 4 si Hitsin, rank 30 itong si Cambusos sa Super Lightweight Division. So, napakalayo. Ngunit, dito po sa 4 major title organization, which is makikita naman natin yan sa boxing scene, rank 1 to 15, kung ang isang champion na katulad ni Hitsin ay voluntaring mag-depensa sa kanyang titulo, so pipili siya sa rank 1 to 15 doon po sa kanyang titulong hawak, which is ang IBF. Rank 3 si Cambusos, so karapat dapat din po na labanan si Cambusos, which is kasama sa top ranking sa 1 to 15. Rank 3. O si Cambusos. Ngayon, dadako naman tayo sa physical na appearance. Unahin natin sa edad. 27 anyos, itong si Hitchens, 31 anyos si Cambusos, pareho na sa prime. Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Ang height ni Hitchens ay 5 foot and 10. 5 foot and 9 naman si Cambusos, so 1 inch ang difference siya. Sa reach, 6 inches lamang si Richardson Hitchens. So dito mga idol, pagka lalo na't marunong gumamit sa distansyang suntukan niya itong si Hitchens, malaking bagay po yun. Kanyang height and disadvantage. Sa power, mali natin, may panlaban itong si Cambusos, which is nasabi ko na kanina yan. Si Cambusos may knockout ratio of 45.45%. 36% naman ang knockout ratio ni Hitchens. So dyan mga idol, lamang sa power or knockout ratio si Cambusos. So pwede magagamit ni Cambusos yan mga idol. Lalo na't, nasabi ko na rin kanina na maliksi, taglay hand speed, volume puncher si Cambusos. Oo, magagamit niya yan. Yung power na yan. Kung makalapit. Okay. Sa ngayon, challenger si Cambusos. So, disadvantage na naman sa kanya yan mga idols. Bakit? Pwedeng sabihin ng mga hurado na hindi sapat ang naging performance ng challenger para makapangagaw ng hurado. So, may mga pribileyo ang kampiyon. Advantage ulit. Para kay Hitchens yan. Ngayon, dadako naman tayo sa experiensya. Kung sa uri ng kinalaban dito sa pro fights ay lamang po si Cambusos, Devin Haney, Basilio Lomachenko, Teofimo Lopez. Alam naman natin si Lopez na world champion din po to sa super lightweight division. Sa ngayon, maging si Haney nung bago siya makatikim ng talo kay Ryan Garcia, which is hindi tanggap ni Haney na matalo. Kaya pinabago niya yung resulta na uwi sa no contest. So yan mga idol, kung sa uri ng kinalaban sa pro fights lamang si Cambusos. Pero dahil nag-ugat sa amateur boxing din itong si Richardson Hitchens at makasagupa si Liam Paro na dati ding amateur boxer, masasabi ko na 50-50 na lamang yan sa experience. Sa skills, technical fighter kontra boxer puncher, nakadepende kasi yan sa pag-execute mga idol eh. Pero sa ngalan ng skills, technical kontra boxer puncher, ang boxer puncher kasi kayang mag-adapt sa technical. Oo. Ang kaibahan lang sa boxer puncher, willing din lumaban sa inside fighting or tututo sa bayan ng suntukan. Lamang, di malayo na inadapt na din nitong si Richardson Hitchens ang sweet science of boxing, which is yung salitang hit no hit. So dyan mga idol, masasabi ko na 55-45 in favor of Hitchens sa skills. So may kalamangan si Hitchens. Oo. Ang panglaban dito ni George Cambusos, hand speed, liksi, volume punches. Ang palaban naman ni Hitchens dyan, distansya. Which is kahit isang suntok lang yan, tapos sabay takbo, lalo na't malinis sa pagkasuntok, automatically yan, kung sa round by round, doon ibigay yan kay Richardson Hitchens. Pero tandaan natin na may laban si Cambusos dahil marami, kung bumabato ng suntok, hindi makatama sa isang suntok, sa pangalawa, pang-apat, pang-lima, iwan ko na lang. Kung hindi rin makatama. Pero ang problema doon, kung gamitan ng sweet science of boxing si Cambusos, na kung saan yun ang posibleng ikaka-ano niya dyan sa puntusan, ikakalogi. So ngayon, sino llamado kayo ng sports? Llamado po si Hitchens. Maraming kalamangan si Hitchens. Siguro mga idol, kung sa i-convert natin ito sa percent, ang ating gagawing comparison sa panalo, siguro 60-40 in favor of Richardson Hitchens.
Marami kasing advantage si Hitchens dito. Siyang kampiyon. Doon sa kanyang baluarte gaganapin ang laban. Mas matangkad, mas malaki si Hitchens kay Kambosos. Which is gamit na gamit po yan. At marunong gumamit sa distansya si Hitchens. Sa skills, sa experience, hindi naman sila magkakalayo. Pero sa skills, may kalamangan si Hitchens. So, 60-40 in favor of Hitchens. Pero hindi ibig sabihin noon, mga idols, na lugi sa ating comparison si Kambosos ay walang chansang manalo. This is boxing. Anything can happen. Dahil sa isang suntok lang kayang magbago ang takbo ng laban or else kayang tumapo sa laban. Malay natin, makapagpatama pala itong si Kambosos na magandang patama. Sanahin ng magrogi si Hitchens at mahirapan na makarecover. Bagamat hindi kilala knockout artist itong si Kambosos. Pero malay natin, kung mayroong matamaan pala sa isang kung saan kahinaan ni Hitchens. Kaya hindi magpakakampante itong si Hitchens dito kay Kambosos, mga idols. Dahil itong si Kambosos malimit mga upset, kumbaga. So, dadako na tayo sa ating prediction. Prediction ko po dyan, Richardson Hitchens by unanimous decision or split decision. Mas kampante ako na posibleng yan ang makuha ni Hitchens. Ganun pa man, this is boxing, anything can happen. Bagamat hindi kilala ng knockout artist itong si Hitchens, posible din niyang magawang ma-knock-out or mapabagsak si Kambosos. Sa pagpabagsak kay Kambosos, siguro 1-7. Sa pag-knockout kay Kambosos, siguro 1-12. Lahat ng round, delikadong katunggali itong si Hitchens. Dahil sanay din sa pangmatagalang laban si Hitchens. Sa panig naman ni George Kambosos, gamit ang kanyang hand speed, liksi, posible din niyang maisahan itong si Hitchens. At sa round by round, dahil dayo itong sa Kambosos, dapat magtrabaho ito ng husto para makapangumbinsi lamang ng hurado. So sa tingin ko, pwedeng manalo itong si Kambosos by unanimous decision or split decision. Pero kung nais si Kambosos na makapayo sa panalo, once na magkaroon siya ng pagkakataon na mapagrugi niya si Hitchens, huwag na niya itong pakawalan pa. Dahil dyan lang siya makapayo sa panalo once na makuha niya may knockout itong si Hitchens sa labanan na yan. Bagamat mas malabo mangyari ma-knockout si Hitchens dyan dahil nga sa husay sa depensa nito. At siyempre may tibay din naman. At isa pa, hindi naman kilalang knockout artist itong si Kambosos. Pero yun na nga. Ang pinakatsansa ni Kambosos na manalo na wala ng pagtatalunan pa na kung saan hindi na siya mapasok sa politika dito sa boxing ay ang pag-knockout dyan kay Hitchens. Kung magawa niya yan, panalo siya na walang kaduda-duda, walang pagtatalunan pa. Pero pag dito sa puntusan, kahit makalamang pa ng kaunti itong si Kambosos, delikado pa rin siya dyan. So, kailangan ni Kambosos milya-milya ang kanyang distansya sa puntusan dito kay Hitchens, which is hindi ganun kadali po yan. Pero kung magamit ni Kambosos ang kanyang liksi at hand speed, posibleng makaganon yan, diyan kay Hitchens. Naunsan, hindi nakatakatat kaduda-duda yan. Para sa akin na manalo din. Lamang, yun nga. Dito sa labanan na ito, dihado po talaga yang si Kambosos. Pero hindi ibig sabihin na walang chansang manalo. Dihado talaga siya dyan. 60-40. Pero kung manalo man ito sa Kambosos sa puntusan, grabing, sa tingin ko, matinding trabaho po yan. Oo. Dahil kailangan ni Kambosos round by round. Na kung saan hindi naman ako magtataka o magugulat na manalo yung si Kambosos sa puntusan. Bakit? Dahil yung hand speed po, mga idols, at volume punches na yan, pwedeng magamit ni Kambosos. Lalo na kung makapasok siya sa range nitong si Richardson Hitchens. Pero hindi ganun kadali kasi yan, mga idol, para sa akin. Kaya matinding na bakbakan po yan para sa akin, mga idols. Kaya abangan natin. Dahil dito sa Super Lightweight Division, may Pinoy ba tayo dyan? Ay, wala no. Walang Pinoy sa Super Lightweight. Si Charlie Suarez. Si Charlie Suarez pala, no? Hindi. Si Charlie Suarez, super featherweight pang pala yun. Wala pala tayong sa lightweight. Sino kayo boksingero sa Pilipino na nasa lightweight, super lightweight division? So, hanggang dito na lamang, mga idol. Abangan natin yan. Magandang laban din po yan. Hanggang dito na lamang. Ito po Nong Sports PH. God bless po sa ating lahat.